the Department of Tourism Caraga Region celebrates World Tourism Day by reaffirming its commitment to promote inclusive, resilient tourism that showcases our region's and the Philippines' unique beauty while empowering communities for a brighter future. Dahil sa turismo, may trabaho. Sa turismo, may asenso. Happy World Tourism Day! Love the Philippines! Love the Philippines! Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. For centuries, the river has whispered its song, a lifeline of history flowing strong. Through time's embrace, the echoes remain. A city reborn, yet never the same. Whispers of faith carved deep in the stone. Stories of old, yet never alone. Threads of the past, woven with care, in patterns of time, a heritage rare, carved by hands that knew the tide, wooden vessels steady with pride. From currents deep to oceans wide, they carry dreams where waters collide. Above the land, where the heavens embrace, veiled in mist, where silence speaks, and the whispers of nature dance on the peaks. Let time slow down, find rest where comfort and warmth intertwine, a haven of solace where moments extend, flavors that glow like embers bright, a dance of spice, of warmth, of light. From tables where history lingers long, to dishes kept true, both bold and strong. A taste of heritage, rich with grace. A city alive in each heartbeat and breath. A place that welcomes with warmth in its depth.
This is Butuan, a story alive. Come and see. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan Aksyon, Teleradyo. Thanks God, it's Friday mga kabutuan on. Damo na gini atong adlaw nga gipaabot. Friday na gyud. Joke lang eh. Ito ay ganahan gyud ko mo trabaho bisan pag Sabado ug Domingo, pero Friday man mo na thank God. It's Friday, di ba? Oo, nata sa mo paingon no sa unahan partner atong sugdan ang atong hapon sa pinaka the best way na atong mahimo unsa man. To smile. Smile, no? Bisa unsang mga kalisod, kalisdanan, mga problema ang moabot sa atong kinabuhi, always kita magpasalamat o mo smile. Kay partner ko mag-ut pug ka perminti no, murag dali ka magka-wrinkles sana. Tapos ay mong fine lines, di ba, maklaro. Imbes kay pangit pang imuhang ay mong adlaw, musabot ka kapangit. Una ka, importante kayo mga kabutuan on nga mag-smile, no? Kay mo ragid na ang butang nga digud na walay bayad. Walay bayad. Kay libre ragid ang smile. Okay, so di na tayo magdugay kaya mo taas sa itong intro. Ningon na ba itong producer nga hinay dali on. Mahimo di na taas on ang atong programa. Kini yung programa to kini yung Butuan City Public Information Office. Ako si Rich Hinayon inyong kaabag sa serbisyo. O ako si Gracial Gorgoya, mag-uban kita sa pagkatod og impormasyon, pagpaabot sa tingog sa katawhan og pagpasabot sa mga plano sa atong syudad alang sa kaayuhan sa tanan. Adlong Biyernes na usab mga kabutuan noong October 24 pa di ay. October 24, 2025. Excited din ka mag-November Excited ako mag-Sabado. Ayaw kalimot mga kabutuan noon sa pag-like and share sa atong live streaming. Kay mamahimo sa kanimo mag-comment sa ubos sa atong live streaming. Dili lang comment, no? Dili lang paghatag opinion sa inyong mga sugyot or inyong mga pangutana. Kundi pwede sa mo diha magpa-shout out diha sa comment section. Stay tuned lang diha para sa daghan pa mga detalye sa itong nasgutanan karong nga day. Karong hapuna. Okay, sundan nato ang mga highlights sa mga pangitabo sa itong City Government of Butuan. Maski panindot na karon ang ato ang Bud Eco Park sa Barangay Pinamangkulan, Butuan City. Sa pag-abot nimo dito sa lugar, makita nimo ang halapad nga luna nga napalibutan ng mga tanom ug kahoy. Ikonsidera nga ang nasangpit nga lugar nga historical ug cultural kay makita usab ang commemoration site sa unang pagtanom sa Cruz ni Ferdinand Magellan. Sa ibabaw sa bungtod, partner, nakita nimo ang atubang nga Masaw River din dinhi tigayon ang una nga trading center sa atong dakbayan. Tungod sa kahilom sa lugar, perfect kaayo kini para sa mga gusto mag-relax, mag-picnic o magtapok uban sa pamilya o barkada. Aduna kini mga cottages nga pwedeng kapahulayan. Angay para sa mga gusto mag-enjoy sa preskong hangin sa palibot. Apan labaw sa lugar labaw sa kapahulayan no partner. Ang Bud Eco Park karon usa na usab ka simbolo sa panaghiusa o pagtinabangay. Napanindot balik ang Bud Eco Park pinaagi sa pagtinabangay sa mga co-op sa Butuan, mga private companies, mga individual o mga ahensya sa gobyerno nga nihatag sa ilang oras aron mapanindot ang lugar. Tumong niini nga mapreserbar o mapanindot ang usa sa mga historical landmarks sa Butuan o mahimo kini nga mas buhi, presko o welcoming nga destinasyon para sa mga Butuanon o turista. Ipaabot usab ni Mayor Fortune nga mag-allocate ang City Government of Butuan og pondo alang sa dugang development o beautification sa Bud Eco Park aron mahimong tourism hub o livelihood source alang sa atong komunidad. Kini nga inisyatibo gipasugdahan sa City Economic and Business Development Department ug City Tourism and Cultural Affairs Department uban sa suporta sa City Co-op Development Council. Butuan Aksyon, Teleradyo.
Og sa laing balita partner, gipasidunggan sa City Government of Butuan sa pagpanguna ni Mayor Lau Fortun ang upat ka mga empleyado sa CGB sa gipakitang kaisog og pagtabang sa isig ka Butuanon atol sa natigayong linog ni agtong October 10. Gihatagan sa Gawad Kagitingan Award og cash incentive sila Julius Cesar Agustin Azarcon, Vincent Almero, Jonathan Bergado og Christian Yandog. Sila nagpabiling ligon ug kalmado. Dili tungod kay wala sila mahadlok sa linog, apan tungod kay mas gipili nilang mutabang kaysa mudagan. Si Azarcon, empleyado sa City Executive Management Department, siyempre sa Public Information Division. Yes. Wala nagduha-duha sa pagtabang sa ato ang kaubanan ini nga empleyado nga si June Mark Duero Asis nga adunay problema sa iyang paglakaw. Gibaba ni Azarcon si Asis uban si Rona Marie Pagar nga ning tabang usab sa pagluwas kaniya gikan sa kadulong andana sa City Hall building paingon sa luwas nga lugar. Samtang sila Almero, Bergado ug Yandog nga mga empleyado sa City Tourism and Cultural Affairs Department wala usab nagduha-duha sa pagtabang sa atong mga senior citizens nga ana diha atong panganahuna sa taas sa building nila aron makanaog atol sa linog. Sa mensahe ni Mayor Lau Fortun, gidayig niini ang upat ka empleyado nga walay pagduha-duha nga mitabang sa uban luyo sa peligro. Bisan pa sa linog, buhi gihapon ang espiritu sa balangayan kay bisan unsang kalisod o katalagman ang moabot ang kaisog, panaghiusa o pagtinabangay sa mga Butuanon dili gyud mawala. Butuan Aksyon, Teleradyo. Sa pagbalik sa Butuan Aksyon Teleradyo, daghantay hisgutan, labi na karong umaabot nga undas. Sa pagbalik sa Butuan Aksyon Teleradyo. Hello mga kabutuanon, ako si Pio. Niya nausap kita sa itong serbisyo info. Unsa ang e-Tracks o Enhanced Tax Revenue Assessment and Collection System. Usa kini ka software system nga gidisenyo aron i-automate na ang real property assessment, business permits, licensing ug revenue collection operations sa lokal nga pagamahanan sa Butuan. Dako ang matabang sa e-Tracks kay maghatag kini og transparency o good governance kay mas dali na ang check and balance. Audited ang kada transaksyon nga ginahimo busa lisod nga makahimo og pangpanglimbong. Unsay features sa e-Tracks? Pinaagi sa e-Tracks, electronic na ang submission sa mga business permit applications gamit ang Unified Application Form kon UAF. Electronic na usab ang issuance sa tax bill o order of payment. Pwede na usab magbayad gamit ang PayMaya. Mas dali ang proseso kay dili na kinikinahanglan mo adto sa opisina sa City Business Permits and Licensing Department. Kung mahuman na ang pagproseso online, makakuha na dayon og electronic copy sa temporary business permit. Painumdum lang sa atong mga business owners nga valid lamang sa 30 days ang maong temporary business permit. As per City Ordinance Number 6806-2023, iandam ang isumite sa opisina sa City Business Permits and Licensing Department ang mosunod nga mga requirements. Kung renewal sa business permit, ang mga mosunod ang iandam nga mga requirements. I-scan ang tanang required documents o i-save sa imong computer. Gamiton nimo kini sa pag-upload sa mga documents sa pag-register na nimo sa e-Tracks. At ang sa serbisyo info kung saan paggamit sa e-Tracks. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LGU Butuan, tutok lang din sa Butuan City PIO. Mga kabutuanon, ani nga mga pahinumdom o warning signal nga dapat ninyong mahibaluan. Intensity 1, dili mabati ang pagtayog sa yuta. Intensity 2, mabati ang hinay nga pagtayog sa yuta
hilabi na sa mga tao nga nasa gawas sa panahon sa linog. Intensity 3, mabati sa mga individual sa gawas o nasa sulod o hilabi na sa mga nasa taas sa usa ka building. Intensity 4, mabati sa kadaghanan nga nasa gawas o nasa sulod sa gambalay o balay. Makita nga mulihok ang mga bintana o pultahan sa maong intensidad. Intensity 5, mabati ang pagtayog sa kadaghanan adunay mga buak nga mga butang. Kahadlok ang bation tungod sa kusog sa pagtayog. Mulihok ang mga furniture sa balay o establishmento. Intensity 7, negligible damage sa mga buildings labi na sa maayong nga design o construction. Slight to moderate damage sa mga well-built construction. Posible nga pagkaguba sa mga poorly built or designed structure. Intensity 8, slight damage sa mga specially designed structures. Pagkaguba sa mga ordinary construction, may tabusab ang partial collapse niini. Bantayan usab ang pagtagak sa mga monuments o dingding. Intensity 9, klaro nga damage sa mga specially designed structures. Lakip usab ang paghugno sa mga substantial buildings. Intensity 10, ang pagguba sa mga well-built wooden structures. Lakip usab ang pagguba sa mga masonry o frame structures nga dunay mga foundations. Mga kabutuanon, atong dumdumon nga ang andam nga pamilyang Butuanon luwas sa unsamang peligro. Magkita usab kita sa laing episode sa Linog Alerto, tutok lang dinhi sa Butuan City PIO. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuanon Aksyon, Teleradyo. Welcome back sa itong programa. Sorry kayo ha, kay medyo may mga one-on-one interview. Kay, Ano questions? may mga questions and answer po. Nakita ang sa live nga nagstorya gid minimum sa mga punta part. Hindi mo ta kahulat. Lagi. Na ang tanaw huwat na itong pagbalik aron formal gid na itong ma-interview si ma'am. Pero anyways, no, very important kay atong isgutan karong partner kay aron magiyahan ang ato ang atong katawhan no kapag abot sa undas kung unsay mga angay nga dalohon, unsay mga preparasyon, unsay mga security preparation ang gihimo sa atong Butuan City Police Office. Kay mo ni ato ang tumong karon aron mapasabot ato sa katawhan nga at kinahanglan nato ang ilahang suporta o kooperasyon. Ninong takistorya ni. No, kay alam mo kabalo ka partner ang puwersa sa atong PNP dili ingana kadaghan no igo ra so kinahanglan gyapon nato ang suporta sa atong katawan magbinantayay pod ta sa atong isig kaingon no unya tabangan pod nato ang PNP mo bantay pod sa kalinaw dili na nato ato na lang ihatag sa ilahatanan trabaho. No? Okay. Luoy ganina sila kay karong undas di wala intaw na sila bakasyon, leave no. Ang ilang leave na diha nag-leave sa live by the cemetery ang ilahan. Nag-leave, wala nag-leave, wala siya nag-leave sila. Nag-leave no pero nag-leave sila sa cemetery aron sa magbantay sa atong seguridad. Anyways, parte na nato walanganon, pwede nito mapailay lang ato ang bisita karong hapuna. Yes, partner, no. Atong makauban karon si BCPO spokesperson, Police Lieutenant Joy March Estiuco. Madyaw nga hapon, ma'am. Mag-welcome sa Butuan Aksyon Teleradyo. Mayong hapon, ma'am. Maayong hapon pod sa inyo, Sir Rich, og si Ma'am Graciel, og sa ato ang mga tigsubaybay diha. Maayong hapon. Alright. Di ba, ma'am, tisak to tong gingon sa imo, no? Nga karong undas, wala intaw mo leave, no? Wala gid in tawon. So, Pero, doble ang ato ang pagpaningkamot nga makaserbisyo ta sa ato ang komunidad. Correct. So, ang plano ni Ma'am Estiuco, wapay November 1, mubisita na siya sa iyahang mga mahal sa kinabuhi nga ni Panaw na limpyo sila ma'am dito, advance na lang. Di na pod siya gusto pod mo siksik no, makiguot pod sa panahon sa pizza 1 ug 2. Pero anyways ma'am, karon kay hapit naman ang undas, I know na may mga security plan. Kumusta atong preparation as of the moment ma'am? Kini siya nga preparasyon dili lang kini kay karon lang nato gipreparahan no. Kada tuig gid ni ato agid ning ginahuna natay mga coordination nga gipahigayon no sa nagkalain-lain nga ahensya para mahimong mas epektibo pa ang atong paghatag og seguridad sa dakbayan sa Butuan. Sa pagkakaron out of
32 ka cemetery diri sa Dakbayan sa Butuan, aduna kitay mga gipang butang nga mga post no or atong gitawag nga police assistant desk, mga 17 kabuk ni sila sir. Then and the rest ana sir is on mobile patrolling katong mga barangays nga mga cemetery nga nabilong sa barangay na sa hilit na sa Butuan. So atoan na lang na silang ginapatrolyahan. Kauban usab nato sa ato ang paghatag og seguridad ang atong AFP, ang atong BFP, naapod atong BGMP, og niuban pod sa atong Philippine Coast Guard. At the same time sa ako ang nasayran, uban pod nato ang ato ang CDRR para sa ato ang first aid, ato ang CHD, o naapod atong mga barangay para mo tabang pod sa ato, especially pod ang ato ang CTTMD para sa pagman sa traffic. So in other words, ma'am, bibo di ay mo ani magtapok. Bibo may for personal. Talagang kayo mga Bibo frontline. may para sa tanan. Para ang pagbisita nila, ang pag-adto nila sa ilahang mga minahal sa kinabuhi, mahimo pud silang kalmado o kabalo pud silang Safe kasing-kasing nga safe sila. Correct. Alright. Ma'am, as you mentioned ganina, no, nga balik-balik lang magid activities every year magid ni. Sa itong mga nakita tong past years, doon na ba tayo mga nakita nga kinahanglan nato i-improve in terms of kaning security measures nga itong ginahimo? Unsa may mga nakita nato nga mga pagbag-o karon? O based pod sa atong mga assessment no sa katong mga niaging tuig, so far hapsay manggihapon ta wala may mga kakulian na nangahitabo kaluoy sa Ginoo. So sa pagkakaron mas gipakusog pa nato. So mas nag-identify nato tong mga lugar nga kabalo ta nga daghan gi mo ana nga mga katawhan. So mas gidugangan nato ang ato ang deployment, mas ang ato ang mga kauban sa laing ahensya, mas gi-invite magid nato sila nga muuban sila sa ato. Bawal ba magdala og mga backpacks sulod sa sementeryo? Yes sir. Among gi-encourage ang tanan nga kung magdala maganita kung mahimo katong mga transparent Bag. Yes, Transparent. pero kung dili gid malikayan kay di man gid nato na dili nato mapaabot gid sa tanan-tanan no ang ato ang pagsibya ani, so gina-inspect gina namo isa-isa ang kada mosulod. So number 1, bawal magdala og katong mga hait or mga anything nga mga hinagiban nga maka cause og fatality sa tao no. Armas bawal pud kana magdala og mga makahubog nga mga ilimnon. Bawal pud usad ang pagdala og kanang gitawag nato nga mga gambling play cards. Baraha, in other words. So bawal po na siya no. Bingo, ma'am. Bawal po na siya, sir. Bawal po. Pero pwede na mga play Scrabble. cards, ma'am, nga, kana mga snake and ladder. Board games. Okay lang. Pwede na siya, sir. Basta bawal ang kanang mga sugal-sugal. Mag-involve og kanang money na nanay mga pusta-pusta, so bawal na siya, sir. So, as you mentioned ngayon naman, kay bawal mga ilimnon nun, pati ni mga dalhon nga mga imnon nun, basin ilimnon nga makahubog. Basin magibutang na sa sana? Sa tumbler. Pero Check po nato na siya, sir. Simhoton? Dili po pwede tilawan. So, mailan na po na nato. Di mo po Ang ta colors, mga lighters. Posporo, ma'am. Kaya labi na kandila o kay usually, ginabawal nato na siya. Pero pag abot dito, naman tayo mga vendors po nga na maligya. For as long as responsible lang ta sa paggamit ani niya, kung magdagko ta og kandila sa insakto nga lugar nga magdagko ta nga dili ta makakos og sunog. Kay vulnerable pud ni siya ang atong mga cemetery sa mga sunog-sunog. Hinoon man sad no sa history, wala man pud tay na kanang na record nga na nasunog ang sementeryo during undas, pero di lang po ta mag-ampo. Pero naman po na itong BFP. Pero unsay strategy niyo karon, ma'am? Na ba mo namitingan ninyo with the frontline na mga kasi for example sa BFP, kung magbutang ba mo og mga tubig sa isig ka corner, if in case magani na yung ulbo nga sunog, badali or ninyo sa mga cemeteries maanaan masabugan mga fire trucks dili kay di man kasunod sa fire trucks partner ay kasi lugot guot baya kasi ba butag tubig nga isablig lang if ever ba pang sablig nga tubig ayan nabay na sabutan. So far na nawag ni coordinate man ta kagainan sa ato ang TFBB in the person of Sir Malyari, ipahigayon pa ang atong final coordination sa umaabot nga 29. So kana nga time ani ana ang mga tagalain agency para magsabot kung sa unsay mga maayo pang buhaton nato. So anyway, sa ako apong nakasinati sa unang mga tuig, dili man makasulod ang mga fire truck nato gid tuagid mismo sa site, pero naana sila distansya
Nga anytime nga makaresponde dayon sila. So ito strategy ma'am, in case man ay mawala nga bata, na mawala nga gamit, na ba tayo mga ginahimo ang aron nga programa or sistema on sa na to na if in case na mawala nga mga bata? Oo, ang kana gid no, ang atong hangyoon gid ang ato ang publiko ana no sa pag kung magdala man lang gani og bata o apil na pud nato ang mga senior citizen, padalon na lang gid nato sila og mga identification cards kay para kung in kaso na ay mga ingon ana nga mga panghitabo Dali na to ma-identify kung taga-asa, kung kinsa o ingon ana, mga ginikanan. Mas mayo po siguro mga bata pasuoton pug ID nga naay contact number sa ginikanan para iguro tan-aw no sa police para ma-contact. Better idea gid nga na na. siya ingon ana. So pero advice po nato sa mga senior citizens kung maglisod na gyud ta, di na lang gyud ta mo adto kay narabay usay sa kaon no, usay kanang lisod po ang init po ang panahon. So ba pasino niya ma-dehydrate kay or mataas ang blood pressure. Correct. One time nag-ampuan na pero ato na lang di kayan. Posible. Ma'am, in terms of police visibility, aside from the cemetery, doon na ba tayong mga kaning mga security measures sa atong dakbayan pod mismo? Yes sir, aside sa atong gitawag nga police assistant desk sa atong mga cemetery, aduna pod kitay mga pads pod sa mga terminals. Seaports natay seaport sa may Lumbukan og ato ang airport na apod ta diraa og apil pod ang PPA. Ginabutangan pod nato na included pod ang kanang atong gi-identify diri ang sa terrorism anti-insurgency. Anti-insurgency? Kanang ginabisita nato nga lugar, tourist spot. Tourist spot sa Butuan nato, so naapo ta diraa kay. Mga dagat. Sure ko nga ang mga atong mga relatives nga magbisita diri wala na sila. So naapo ta sa any places of engagement, pwede pod sa mall ana dira. So gawas sa cemetery na po mga mga desk pod, assistance desk sa kalsada, ma'am? Natay gitawag nga motorist assistant desk. Motorist. So, upat lang na siya, sir. Station 1, 2, 3, and 4. Sa Station 1, diha dapit sa may Gingona Park. Station 2 sa may Bayanihan. Station 3 sa may Bayanihan, 2 sa may Langihan, og 4 dito sa may Ampayon. Kana sila gibutang na sila para sa mga katong travelers nato nga naay mga concerns kung asa sila moagi o asa sila moadto kanay usahay manggod nga makalimot sila. Labi na tong mga taod-taod na gid nga wala nakabisita diri sa Butuan. Alright. Ma'am, I understand bawal ang pagdala og mga speaker. So dito pala sa entrada, yes, sir. Ginapuggan na ginatulong. What if dito sa likod nila iagi, ma'am? Mangita paagi. Sir, naaman tayo mga tuyok-tuyok. Nga magtuyok-tuyok. So, ginabawal po nato ang pagsaba-saba. So, ihatag nato na nga pag-celebrate sa kahapsay, di po sa kahilom nga, grabe na po kami. Kaya hindi lang po ta makadisturbo. Pwede man ta mag-istorya, pero di lang yung nakasaba. Yes, Hindi po ta dili makadisturbo sa silinan. basin magdalag mini karaoke. Mag-disco ba? Di lang. Oo. Okay, anyways, ma'am, dapat pa tayong mga nalimutan? Dapat tayong mga identified na mga high priority zones for monitoring sa atong dakbayan, ma'am? So far, sa Butuan City, wala man kita i-declare no nga high priority zone based po sa atong assessment. Pero, sa incoming nga undas sa atong pag-abot sa November 1 og 2 sa Kalagkalag, kaning mga dagko nga cemetery nato muna siya tong gi-consider. Muna siya mas gipadaghan nato og deployment. Ang Zamora, ang Libertad, ang Uraya, ang Chinese Cemetery ug apil na pud ang kanang San Vicente nga sa may Bangkasi nga part. So muna tong mga gi-consider nga daghan gi manganha. Ma'am, okay, go ahead. Ma'am, as early as unsa nga date mo nga nanay nag-station sa itong mga cemetery kay as early as 30 nanay mga bisita no sa cemeteryo? Sa among gibuhat nga deployment, 31 na nagitay na naka-post nga mga pads. 31, November 1 og November 2. Then sa November 3, more on patrolya na lang taana kay napamagi mga ubay-ubay pagid nga mga muapas pa. Sama namo muna dirangin yung adlaw. Bisita namo. Ma'am, naman mo yung mga reminders sa public nga mo bisita sa cemetery, mga do's and don'ts? Para sa dugang kasayuran sa tanan,
pwede nato bisitahon ang Facebook page sa Butuan City Police Office para sa mga detalyado gyud no nga mga bawal, mga do's and don'ts nato sa pagbisita sa cemetery. Aduna po dito ang mga hotline numbers nato nga sa nagkalain-lain nga police station or simply dial as 911 kana sir. Ay, mao ba? Ay, nainaw naman nata karon ma'am. Yes, Makakuan na ta. maka-access na tatanan na sir. 911. Mm-mm. Oo mo ba? Yes sir, maka-access na ta. Sir, testingan nato. Ayan. So, mo tawag 911 taga Butuan Butuan mo ko, respond ma'am. or No sir, ang mo respond na Manila. is sa Manila. Pero i-forward gyapon mo ana nila diri sa amo pero paspas. Pila paspas ang na siya, time sir. paspas nato nga Paspas makuan, na ma'am. siya ma'am. Ano? Mura na gyapon kag nanawag sa hotline number Diretso, sa police stations. Oo. So naamoy personnel Yes, sir. mo'y Naa, gabantay naa, gid sir. ana. Naa, sir. Nakatoka Nice. ana. Wow, Okay, nice no. nice, Pero po kabalo nga pud Nga 911. Dali, oo. Mara 911 ay 911. Pero ang itawag sa 911 anything like even rescue Oh, or yes, anything. sir. Si 911 dito sa Manila, sa ilang center, sila na mo validate kung kani para ba ni sa PNP. para BFP ba ni? Yes, sila na makuan. Sila ni manawag. Sila na manawag. Oo, Dili ko nice. na wrong sen nga. Sunog unya okay. Sa police gibutang. So sila na para mo gud na sa tanan. Ay, okay. Okay. So anywhere in the Philippines, basta wala lang ko sa China. 911 good. Tawag pud kay sa China. Kasi di nepod. I-refer gihapon kaniya, sir. I-refer gihapon ka. Padong sa Philippines. Kung asa nga nice. barangay gusto. Ganahan ko na. Testingan na to niya. Manawag ta. Hello? 911? Emergency? Ito. Ma'am, for now, before tamuin, basi na kay mga advice or na kay ihatag nga mga pahimangno sa atong katawhan, labi na karong umabot ka undas. Para sa ato ang publiko no nga mobisita sa ilang mga hinugugma sa mga cemetery, isa lang ang amo ang pahimangno sa inyo ha nga ato ang tumanon, ato ang sundon ang mga gipahigayon nga mga pamalaod para mahimo kining kahapsay ang tanan sa pag-celebrate nato sa Undas 2025 kay ang kalinaw og kahapsay dili lang kay responsibilidad sa kapulisan pero obligasyon natong tanan. Tama. Tama. Perfect. Pasar si ma'am. Ito. Thank you so much, Police Lieutenant Ma'am Joy March Istioko. Okay, thank you so much kayo, ma'am, Thank you, for sharing your Daghan your pong time salamat. important information sa ato. Ayaw lang pag magbalik-balik din sa ma'am ha kung na mo yung mga programa sa BCPO. Ang dami kayo mo tabang sa iyong mo alalay para paghatag og sa information campaign or information dissemination. Daghang salamat kayo, ma'am. Daghang salamat Thank you, kayo, sir. ma'am. og ma'am. Thank you so much. So mo taong gingon no, mga kabutuan-on nga ang kaning responsibilidad sa in terms of sa isgutanan sa kalinaw o seguridad dili lang gid sa kapulisan kundi ato gid na shared responsibilities natong tanan because all of us no dapat magtinabangay ta kung natin makita nga suspicious nga tao tawagan na to ang 911 Dritso, 911. 911 sir nakoy suspicious a very suspicious bag here English ka kay 911 Ay, paano yan, ma'am? 911. Tagalog, ma'am. Multi-language ba diha? Tagalog, English. Dapat na ito Bisaya po diha. Press 1 if Bisaya. Press 2 if English. Tagalog. Press 3 Ilonggo. Dapat yan, multi madugay na. Ang emergency kuan pa mo napakawan. So one akong pisliton mo na napud ka. So, dito na lang. Anyways, daghan salamat no og mubalik pa ang atong programa kay doon tay laing bisita. Kabahin gyapon sa Undas nga atong isgutan. Sa pagbalik sa Butuan Aksyon Teleradyo. Hello mga kabutuanon, ako si Pio. Niya nausap kita sa itong serbisyo info. Unsa ang e-Tracks o Enhanced Tax Revenue Assessment and Collection System. Usa kini ka software system nga gidisenyo aron i-automate na ang real property assessment, business permits, licensing o
ug revenue collection operations sa lokal nga pagamahanan sa Butuan. Dako ang matabang sa e-trucks kay maghatag kini og transparency o good governance kay mas dali na ang check and balance. Audited ang kada transaksyon nga ginahimo busa lisod nga makahimo og pangpanglimbong. Unsay features sa e-trucks? Pinaagi sa e-trucks, electronic na ang submission sa mga business permit applications gamit ang Unified Application Form kon UAF. Electronic na usab ang issuance sa tax bill o order of payment. Pwede na usab magbayad gamit ang PayMaya. Mas dali ang proseso kay dili na kinikinahanglan mo adto sa opisina sa City Business Permits and Licensing Department. Kung mahumana ang pagproseso online, makakuha na dayon og electronic copy sa temporary business permit. Pahinumdum lang sa atong mga business owners nga valid lamang sa 30 days ang maong temporary business permit. As per City Ordinance Number 6806-2023, iandam ang isumite sa opisina sa City Business Permits and Licensing Department ang mosunod nga mga requirements. Kung renewal sa business permit, ang mga mosunod ang iandam nga mga requirements. I-scan ang tanang required documents o i-save sa imong computer. Gamiton nimo kini sa pag-upload sa mga documents sa pag-register na nimo sa e-trucks. At ang sa serbisyo info kung saan paggamit sa e-trucks. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LGU Butuan, tutok lang din sa Butuan City PIO. The path I'm taking may be uncertain, but I could never go back, and to move forward is all I have. My existence was concealed, but I am now at liberty. In favor of mobility, moving around to and fro in any way and every way. The venue of life's leisure offering, nourishing one's body and soul. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan aksyon, Teleradyo. Okay, salamat tayo. Nasakpan na po ta, partner. Nasakpan na po ta. Yan, naging mi, no? Kay, so, na mo may lailag na itong mga bisita, good. Kay, aron ma-aware po ta kung sa mga programa sa itong gobyerno. Labi na karoon ang gibuhat sa ato ang City Transportation Traffic Management Department, no? Kaning gitawag na ito nga Barangay Road Safety Program nga usani sa mga inisyatibo sa aton City TMD aron mapalapdan pa gyud, no? Ang ato ang kahibalo ang paghatag atong information sa atong katawan, labi na sa road safety program. Labi na karon, partner, taas kayo ang mga insidente sa mga road rage, road crashes, mga maaksidente, na uban self-accident, na uban tinuyuan. Dili siguro tinuyuan, kaya mura siguro pwede mo po nga aksidente yun. No? Sa mga accidents, nahitabo galingan na. Sa mga good partner mo, drive lang tag-sakyanan dito mo check sa ato ang sakyanan. Kung napabasa ang kondisyon. Usahay po, mo drive tag-sakyanan, naata sa impluensya sa ilim ng makahubog. Which is no.
Usahay pod kana siguro kana magpabilib na po siya kugalingon nga bisan nakainom siya, kaya pa niya mo drive. So these are the things nga atong dumdumon, no, nga ang road safety magikan gina sa imong kaugalingon. And I think we would like to commend ang kaning programa sa CCTTMD with the partnership no sa atong Sa mga mga barangays, yes, oo. Kay barangay man gid pod karon ang usa sa mga frontline, no, more sila gid ang nangusog, nagporma, naghimo para sa katawhan sila mga barangay. Yes, partner, Bugmo no. niya itong isgutan karong hapuna partner. Kay naa dinhi ang ato ang CTTMD, no, og ato ang representative pod sa barangay nga isa pod ni sa iyang gipahingusgan ang Barangay road safety. Okay, basin may laylayan mo partner. Yes, partner, no. Karong adlaw, karong hapuna, no, makauban nato karon sa Butuan Aksyon Teleradio si Maog Punong Barangay Michael Duro og si Sir Omar Aureliano sa CTTMD aron isgutan ang mahitungod na sa Barangay Road Safety Program. Mayong hapon, sir. Mga sir. Mayong hapon, Sir Small, Ma'am Michelle. Alright. Sir Omar, kasi na kayo mga introduction. Maying hapon sa tanan maminaw ani ko. Sir Omar nga. I understand karong hapon sir kay mo nag-launch mo sa inyong LPTRP, yes, correct? Yes, oo, nasabay ang ilang events. Yes. So naa sila mayor karon sa lobby. Busy kaya ang CTTMD. So naa sila karon for Barangay Road Safety Program. Inyong mga kauban na naspod sa lobby karon sa City Hall para hisgutan ang kaning launching sa LPTRP. Later, abangan niyo na nga mga detalye sa mga balita o information, no, mahitungod sa LPTRP. Labi na ito pagbisita usab ni BBM. Yes, karon President Bongbong Marcos diri sa atong dakbayan, in which na dito ato ang mayor, no, para pagdawat sa PTV na gihatag sa atong national government. At ang igihapon niyo mga detalye ng mga balita sa atong Butuan City PIO kay every now and then mag-post mata sa mga information. Correct. Sa mga hitabo. Anyways, Kap, unang-una, kaning Barangay Road Safety Program with the word barangay, sabay orientation na to, giunsa na to pagpurma ang kaning klase nga inisyatibo sa inyong barangay? Una sa tanan, no, ang barangay road safety program, no, is a crucial concern gini siya sa atong barangay kay labi na nag-increase ang atong number sa nagamit sa mga kadalanan. So importante gyud nga matagaan pod og pagtagad, no, kay diha malikaya nato ang mga diskusya unya mapahapsay nato ang atong kadalanan. Unya kani nga programa nahimo nga una nga natagaan gyud ang barangay, no, og kaning responsibilidad kay mao man gid niya atong trabaho, no, nga pag-implementar aning mga road safety measures sa atong mga kadalanan. So una nag-initiate mi diha og kanang mga orientation sa atong mga estudyante, sa atong mga drivers og tanan residente, no, kung unsa ka importante ang road safety. Then nag-install ta og mga road signages, no, kanang visual gid siya og klaro sa katawhan sa mga strategic areas. Then ato pod gi-impose, no, gi-implement ang atong ordinansa labi na ning speed limit unya parking o kaning atong mga tricycle roads, no. Unya gi-encourage pod nato ang atong mga residente nga kung adunay mga incidents, no, sa kadalanan kinahanglan gyud nga mo report sila kay para matagaan pod nato og aksyon. Then labaw sa tanan ang programa sa barangay road safety, no, nga kinahanglan makigtambayayong gyud mi sa CTTMD og naaman tay gitawag pod kaning Butuan United Motorcycle Associations, Commuters Associations, no. So kana sila kinahanglan gyud nga mapaabot pod nato sa katawhan nga ang kani nga programa is a shared responsibility dili lang sa government kundi apil pod ang komunidad. Correct. Tama. Sir Omar, kani bang Barangay Road Safety Program asa man ni na unsa may
origin gid ani nganong nabuo man gid ning inisyatibo kaning Barangay Road Safety Program? Okay. Ang legal basis niya ani katong sa Local Government Code 1991 or RA 7160 nga gi-empower ang atong mga local government to enact laws and ordinances to promote public safety and order, including initiatives on the road safety. Tapos, last December 4, 2024, gi-launch ni siya sa CTTMD. Involved tanan ang mga barangay sa ani, no? From the punong barangay down to the East Cape agad. Plus other members sa communities sa mga multi-sectoral groups. Tapos gihimo ni siyang contest sa CTTMD para lang yun na-push ba para napoy incentive ang barangay doing these things about road safety. Tapos ang objective ani is una ipakunhod ang kining mga panghitabo diya sa kalsada, no, sa kadalanan. Tapos i-improve ang pedestrian safety kay ang kinig yung involved aning sa kadalanan nga istoryahanan, di lang ang mga driver, no, mga operator, kami mga authorities, no, sa CTTMD, kundi ang katog yung pedestrian, katong mananakay pod, no, commuters. So pasiguro ginato ang ilang safety diya sa kadalanan unya katupong gitawag po ni siya kang usa ka shared responsibility. Dili lang sa amo CTTMD sa barangay kundi kung ang community gyud, the whole community involved gini siya. Siklista ka man, driver ka man, naka-jeepney driver ka o sa tricycle driver, mananakay ka, involved ka diha tanan sa safety. Istoryahanan sa safety. Tapos gikuan po na mga i-recognize gid sila. Mo ning nahimo siyang contest. I-recognize sila at the end of the year na i-recognize ni hatag katong best implementer of road safety. Unya moagi na siya 4 components na latin na po ni Kapitan to uban nilang gihimo. Una katong gyud mag-conduct o kanang road safety education awareness. Ipaalam gyud, ipakuan gid atong mga katawhan nga makabalo gid sila unsay angay na to buhaton, no, mga safety tips. Although kuan siya nag-una hatag ang CTTMD og road safety education seminar sa ila. So paghawa na mo dito, ilan na pon nga ilan na pon nga laro dito sa barangay. Tapos ikaduha pod nga kuan is katong i-reduce gyud ang katong mga accidents. Dili na to magkwantong road crash o road accident. Katong ganina inyong gilibugan. Kung road crash, pwede pa nato na siya malikayan. Kung road accident, di gina malikayan. Accident gina. Road crash, before ka, sakto tayo mangingon nga, before ka mo gawa sa imong balay, kung nakakay sakyanan, imo i-check. Nakikitawag na to blow baguettes. No? Itong battery, lights, water, tanan, oil, check gina nimo. Ang pinakatapusan sa blow baguettes, imong self. Dapat ang driver, sa ganina nga, dapat di mo drive kung hubog. Dapat mo drive kung katugon. Papahulay na lang sa kung kapoy. Kung na kay maintenance, dapat ang inom po kay maintenance. Yes. Taas imong sugar. Kaya sa ako, na maintenance. Di lang ko nag-drive. Kasi ba yung mag-drive ka, nakalimot kay inom maintenance, sakay mo sugar. Correct. Yes. Diabetic po crash. Or ni hypertensive ka, ni drive ka, init ka ayo, may possibility nga mo si musaka, I don't know, may stroke o simbak ko lang, road crash. Makaangin pa nung kaglain nga mga bihikulo. Correct. Dapat supposed to be dili to sila maangin. Yes, definitely. Kaduha pod katong pag-install kanang giingon ni Kap nga og mga road signages. Very important. Reminder ko na sa mga strategic nga lugar, no? Katong yung labi na tong this is an accident prone area. Drive slowly. Cautious driving. Drive safely. Butangan ni wag kuan dito nga accident prone nga area. Nya siyempre katong no parking, di mag-parking sa dili dapat pa-parkingan. Speed limit pod, sir. Omar. Ang speed limit pod, apila po na siya, pero they have to coordinate with Traffic Management Division. Kaya ang among traffic, ang sila may nakakuan sa
unsa nga particular speed Place, ato gamiton ani no. Gani kay wala pa nato nagamit tong speed gun. Pero as much as possible ang speed limit ato nang ibutang nahimo ganing viral katong 10 kph, di ba? Daghang gyud naglagot adto kay wala sila nagsunod og posisyon. Lisod kayo. Maski ako ba yan, Sir Omar, Lisod mawagi gid ko ay, yan lisod, ng hospital. Hinegid ko kay, siyempre, I understand that is hospital zone. At least gipractice na nato. Labi na sa schools. Dita magpalabit Labi na sa pa schools. Kay a year ago, naghatag mig road safety education program. It happened. Opening pa lang sa klase. Duha ka magsuon sa barangay Bunbun sa kanang nagskwela sila sa kining La Trinidad High School. They come from a poor family, no? So kay ubaktas pa taon sila matug sa bukid nya unaog diri sa kuan, eskwelahan sa Bunbun. Namontay ka ng safety nga paglakaw. Pwede taas-taas pala itong programa, pwede istoryahan. Kung sa kilid ka, okay man ang mulakaw ka sa kilid, pero you have to face traffic para safe ka. Kato sila taon, kay naglakad with the flow man. Kaya ang katong nakag-drive kay medyo, problema. So, Nalikod sila. Nadasot, talikod. Nadasmagan gitaon sila. Nag-cancel, nag-nodular, namura sila ng-COVID. Dito na, wala sila ni, handod karon dito pagyapon sila, kay naigo gid ilang maulo ba? Kalaway pa tao. Kanya, 2 days after, nahitabo ang dito sa kining kilometer 3, kanang eskwelahan na probinsya Sibayan. School zone, itabok ang bata sa pedestrian, idas maganog Innova, fast kay ang kuan. Ang yan dagan. Buhi ang tulo, pero the trauma, emotional trauma of being caught in a kuan, traffic accident, dili kay lalim. Alright. So I hope no, katong mga daghay mga comment no with regards to katong 10 kph, let's have to understand nga ngano gipatuman. Nganong ipatuman na to. Siguro walaan sila siguro na sabdan siguro Sir Omar ang tumong tinguha nganong kinahanglan nato ipatuman ang 10 kph nga speed limit. Pero wala po na nagpasabot po nga ang 10 kph ipatuman na sa atong highway yun. Ang pasabot lang sa CTTMD, ang 10 kph pag muagi ka sa hospital o eskwelahan, ilimit na to ato ang dagan. Aron if ever na yung mga bata ang mutabok, dili dayon maligsan or dili po madumbulan sa ato mga sakyanan. Kay lisod kayo ng kana bang kusog imong dagan, nga what if correct mutabok ang mga bata, intaon po ni mga bata na to, di ba way guidance sa mga ginikanan, wala sundo. Mutabok na po biya in town na sila sa kalsada. No. Pero in terms sa inyo sa inyo implementation, na ba mo yung mga gipanghimo like mga pag-deputize sa mga traffic enforcers, diya sa atong mga barangay, pagdisiplina aning mga no parking zone dapat. Kani ba Sir Omar, mahatlagan na ba o power or laba sila kaugalingon nga autonomy sa ilahang barangay nga mo implement pod sa ilahang traffic safety nga. Actually, katulo na siya nga component sa katong so sa scorecard, yes. I-deputize traffic enforcement, i-deputize ginila ilang mga wag na sila barangay, mga barangay tanods, traffic, barangay police nila. I-deputize ginila pero allowed lang ang isa o duha nga kamo ticket. So traditional po ng naibahin ang barangay o ang syudad. Unsa man sa barangay lagi siguro barangay na lang. Pero maghimo mo barangay ordinansa ana kap. Yes. Pero sa magamay ra ang multa ana. Depende na sa pag-create na mo ana nga mga ordinansa no. Dili ba na mag-overlap dun sa syudad nga ordinansa og kuan kay basta sa bang padakop na lang ko sa syudad kay sa barangay kay barato kaysa dito sa taga traffic enforcer sa syudad. Siguro kinahanglan kinyo siya tutukan pod no, isadihan pod kay lisod man po kayo kung ang violation sa syudad i-apply nimo sa barangay. So depende na siguro gyud na unsaon na pagplastar. Pero sa amo sa barangay no magsugod pa lang gyud mi og pa-deputize sa atong mga pinaka-importante gyud ang atong mga tanod man gyud no kay sa pagkakaron gani maskin patuod dili pa sila deputize pero gatrabaho na sila. Gihimo namo sila as task force operation sa atong mga kadalanan para lagi paglikay sa mga diskasya. So naa na sila yung mga idea no kay
ang atong mga tanod pod nagkandak mo po na sila og mga training and seminar. So through sa City TMD, so naa na sila yung mga idea unsaon pag-impose gyud aning atong road safety measures. Pero mas mayo siguro kay kun di ba na may mga barangay tanod sila matong Deputize. murag local police no o barangay police. May text po siguro maghimo na po another kanang sa taga ni murag sila po sila og syudad no nga mag-create sila ilang kaugalingon nga or Autonomy na po sa sila ila. bumbero nga kaugalingon no barangay fire brigade. Nanapod sila barangay traffic Correct. So pero mo lagi Pero lisod kana kayo. siya nga sir, ang inyo rang madakop kung kuan na siya Sir Omar is ang taga barangay kunyari for example barangay Maog. Ang ilan ang pwede dakpo is taga barangay Maog. O what will happen if basta mo violate sa ilang area of jurisdiction. No? Basta mo violate. Mo bitaw nang respeto gid sa katag-tag sa ang jurisdiction sa usa ka barangay kay lisod pud kaayo na ilang gipang instalar nga road safety sign nga dili na kumanon. Tama. Mayon dahil nga dili bang ko taga diri. Uy, hunahon sa universal ba atong mga balaod, no? Ang balaod diri pareho sa balaod dito pikas nga lungsod mga ana. Napaday ang katong last nga component katong pag-monitor gyud sa mga panghitabo. Kay importante siya nga data sir ma'am no kay kami sa CTTMD through our PPA planning division nagakuan mi og data every month no para masayra nato kinsa man nga involved nga mga sakyanan kanunay na involved pila may naangol pila edad sa naangol nabay na namatay oo kanang ang kanang aksidente sa motor nag-helmet ba or what nag-helmet wala kung nag-helmet kano nabuak man kay sikbit ra diri sa kay gisuot ra diri sa siko so nay among data ana mo nang ato may mag road info drive on me about safety amon ang dalon nga mga data para masayran po nila numero 1 gid nga kuan karon cost sa numero 1 nga kanang behikulo kaning kuan kining motor single motor kunya prevalent kay lakap mga bata below 18 naga-drive way helmet mga estudyante way lisensya hukas-hukas pa gyud so kana no dili kay nimo makita sa urban area ato kag rural dito mas grabe hagiton pa niya kami kay in town dili ba yan namo ma-oversee ang tibok 86 barangays mabitaw ng gihimo namang extension arm ang mga barangay yes exactly kay dili man gud to kung baga ma-oversee tanan di ba kay 86 barangay gud na pero sa inyo karon kap sa inyong barangay road safety ninyo nga program unsa na may mga nahimo na ninyo nga programa when it comes to road safety sa inyong mga constituents? Pag dugay-dugay na mag-isab noon siya, no? Maskin pa wala gi-launch ang kaning programa sa CTTMD, pero gina-apply na gid na mo na sa barangay. Much more pa karon nga naanay incentive awards nga yata ang LGU. So, mo nang maningkamot pod mi nga kana bang dili lang ni compliance no kundi ipatuman yun nato kay mo lagi na sa gikaingon na nako responsibilidad pod ni sa mga barangay official nga mapasiguro gyud nga maiwas peligro ang atong mga commuters ang atong komunidad. So sa amo daghan na pod may mga nahimo gyud nga programa like for example sa eskwelahan no naman may elementary school diha nagpahimo gid mi og pedestrian lane unya gi-employ pud namo ang atong mga tanod nga maoy mo guide sa mga bata. No, usa na namo nga gitutukan gyud. Unya murag part pud na sa DILG Memorandum Order nga dapat ang atong mga tanod pud no nga mo assist gyud sa mga estudyante labi na sa mga eskwelahan nga doon. Pero kanang mga daot na kalsada kap, appeal po na sa inyong barangay road safety program kay labi na mga daot na kalsada para ba hinungdan din og cause og mga accident. Gina-monitor po na ninyo kap, labi na mga lubak-lubak na nga delikado po ba sa mga motorist? O sa amo noon sa barangay concreted naman kita tanan ang main road ya ano pero gisiguro pud namo ang kanaganing mga sa daplin sa kalsada nga naay mga vendors diha nagbalgiya labi na daw sa eskwelahan unya sa napoy uban purok nga ang kalsada tauran og basketball isa ka ring so gi-avoid gid na mo na nga ma-abolish na siya
kanang pangutanan nimo sir nga kanang mga libaong diya nga kuan na apil man pud no na sa among road maintenance. Correct. No? So naaman tay gibudget ana sa 20% namo. So kung naay mga ingana instances nga kinahanglan gyud og atimanon para iwas disgrasya sa mga commuters o kaning atong mga riding public, so amo gid nang gitrabaho pod. Yes, kay based baya pod sa data, isa pod baya pod na sa mga nakita pod kanang di ba kasi ganang sa mga disgrasya sa motor sir labi nang ngit-ngit kanang mga uneven ba nga surfaces. Sa police. Oh, Katong diba? sa Busan Surtown. Rikon kay uneven ay problema kasada naguba na tumba na igo na noon dito sa lain nga lane. So nga na ba? So dili lang po siguro sa motor pero I think po sa road kalang kasada As a whole. yun. Kumbaga tanan no pwede na mga aspeto. Pero sa inyo Sir Omar kay kaning Barangay Road Safety Program, this is not new anymore, no? Pero unsa may kalainan ani sa mga previous nato nga traffic efforts sa atong syudad? Gipaigting lang gud ang kuan. Ang katug yung pag-promote gid sa kuan, public safety and order. Pero I think ang pinakabago ani is gi-institutionalize nato Yes, parang ganun. sa atong mga barangay. Barangay. Na murag ato nang dili maingon na atong gihatag ang responsibility, no? But ang atong pasabot is dapat it should be a shared responsibility. Shared responsibility. Na, we from the City TMD, we are here to help technical mga technical help no from City TMD. Willing ang City TMD no moalalay sa barangay. Pero mas gwapo gyud kung ang barangay gyud ang mangunay when it comes to road safety. Empowering the barangay. Empowering the barangay. And this is a nice program no kay lahi man ka 86 barangay. So ipa-contest maka ni Sir Omar. Yes, sa isulti lang na katong sa monitoring o evaluation, kauban naman ang DILG ani, no? Pag-validate. Pag-validate. Uban pod ang bukas, balit tulo may ka grupo. Para gyud masilsil matanaw gyud ang kuan ilang actions nila dito within the ground. Mga validation no kung kuan ba sa 4 components. Tapos ang kay premium ni siya, ang first prize ani o the gold award is worth 50,000, no? Okay. That's 50,000. Ang second silver award is 30,000. Ang bronze award is 15. And we have 10 honorable mentions. Murag walay kuan lang. Murag prestige na lang na sila dako kay nga plaque. Trophy. No, okay. ana siya. All right. We hope nga mo padayon pa ang kuan kay ayaw dili lang sa contest, no? Spoiler alert lang, no? Sa first wave lang, early frontrunner ang Barangay Maog. Wow, congrats Daan Kap. But in the second wave, step up ang uban to the plate. Challenge. Challenge. Natay mga almost 9 ka barangays ang murag ni kuan gyud ni step up for that. Goy, kamo reday Barangay Maog kami pod. So murag ni step up pod sila. Yes po. Sir Omar. So when many mahitabo ang validation sa mga barangay? Like I said, karon nag-validation pa unta mi sa second wave na pa may 16 ka barangays. 74 gunis siya. Naday 12 nga wala ni participate. Not in a way nga wala ni participate, wala lang say action plans, no? So mao basihan man kuno mo mohimo sila action. Kato kanang first quarter puro gito action plans dapat ilang gihimo. Gi-submit. So naghimo na pa mig ikatulong nga deadline sa katong September wa man gyud. So lisod pud mo adto mi didto nga way among daw no. So good with kapitan, no. We really commend the barangays nga nagkuan gyud, nagparticipate gyud kadi lang para sa amo, para man gyud sa ila. Correct. No? The safety of the pedestrians within the community. Correct. So, I think didaog na mo atong last time, sir, or karon pa lang? One of the contenders lang gid sila. Pero ang Barangay Maog is consistent. Consistent sa mga patong Pasko, mga unsa tong mga adlawong butuan. Oo. If ever, Kap, no, panalitan lang. Ikaw ang mahimo. Simba ko. Mo daog. Unsay plano nimo sa imong premyo, Kap? Unsay plano nimo mga project ana? Awil ka na nga programa is para sa road safety man. So, idapat na to diha. Kung naay mga kinahanglan pa i-improve, no? Mga signages. Mga signages. So, tanan procurement, ibutang ginato kung asa siya gikan nga nakuha nga premyo. Yes, nice. Unya, tagaan po nato og incentives ang katong mga, like mga tanod, atong mga task force nga gatabang diha pag maintainer ang road safety program. So, appeal po sila.
Okay. Ang panday, no? Much malign DPWH karon nitabang ba pud sila sa road safety kay ilaw ng mandato nga sila mo pintal sa mga crosswalk, pedestrian lane. Ilang budget na sila mo pintal pero kung mabisi gani sila kami po sa City TMB, kami po willing po nga mo pintal sa para kay. Wala po rin pong DPWH. Wala may labot lang sa flood control projects. Pero kana lang part ka na sa traffic signs. Fairness po sa DPWH. Alright. Anyways, kaning ang sa bahin po sa barangay, no, pag-apot aning barangay road safety, daghan magita i-consider nga mga factors. Una, labi na ning suga sa dalan. Katong gingon ganina, katong dapat maayo atong mga dalan o dili lubak-lubak. These are elements pod aron ma-consider nato ang road safety. Sa inyo Kap, sa inyong barangay, hayag na batanan ang mga kalsada nga agian sa mga motorista? Sa napulo na mo kapurok, sa akong evaluation, okay na gyud ang among street lights diya. Kay sa una ani ko ra mangita magsalig no. So naami gamay nga budget sa barangay nga nagtukod pod miyo kanang solar street lights pod. So gisiguro namo katong mga ngit-ngit nga area unya wala lay mga kanang obstruction gikan sa kamapunuan kay para ang sunlight mo direct dito sa solar. So okay makahatag gid og kahayag ang atong mga kadalanan diya. Pero sa imo karon Kap dili man gini sayon, no? Noon dili maningon nga sayon gyud no. Ang importante nga gihinahinay nato og apply diya sa barangay. Kay mao lagi na ang pinaka-purpose ani para magid sa katawhan no nga masiguro nato nga luwas sa peligro ang atong mga residente. Oo. Kay again pag bisan pag barangay nindot ang mga programa ko ang tao way suporta way lopoy kooperasyon dili gid ta mo success. Muna hangyo ra pud ni Kap no Kap Duro nga sa ayang mga constituents sa barangay Maog nga kung mahimo, aning kamot man ang barangay, I hope po kita na mga lumulupyo aning lugar, suportahan po na to ang programa. Kay kung di ta mo suporta, wala may tabo. Aside sa suporta partner, musunod din po sila. Musunod po sila. Kay pinaagi, na po na sa leadership partner. No? Kung kanabang political will, kung naay ikuan gid si Kap Duro, di ba ay sa kung pagtanaw kang Kap di man ni siya stricto. Oo. Buutan man ni si Kap. Pero kung ako po'y taga didto, murag mukuan pud ko kang Kap oy kay naningkamot baya ang barangay sa mga programa angay para sa iyang katawhan sa barangay. Pasalamat kita. We're so grateful kay naigihimo atong barangay. Correct. No? Nag-effort siya for barangay road safety. So kita po ng mga lumulupyo, suportahan po nato ang programa. Mutabang po mo-cooperate po ta sa unsay the entire the entire barangay. So kung unsay nahitabo sa barangay Maog, I hope i-replicate po na sa atong mga ubang kabarangayan. Correct. So kaning pag inom-inom Kap, do na batay gihimo aning kuan kanang curfew? Kay implementar kita ng curfew hours. So baliti sa mga bata. Yes. So kani pong atong maginikanan di kayo na pong pagpagamit og motor. Labi na kayo mga minors ang mga mag-drive. So karon masugdan na gyud na no kana bang matistingan na gyud na puhon-puhon labi na ma-deputize ng atong mga tanod kay para madisiplina gyud ang dili lang sa gikaingon ni Sir ganina nga dili lang sa taga-barangay kay sa ato mangod diha barangay daghay incoming pod nga mga tagalain barangay mga sakyanan nga murag sayon-sayon lang pud ba. So wala ni siya exemption. Kutob sa mosulod sa barangay, i-apply nato kung unsa ang naa sa balaod. Correct. Alright. Thank you. Kay di wala man pud ato objective di man sa ingon nga mohatag punishment no. But ang atong objective ani nga matudluan nato ang atong mga residente aron mahimo silang responsable pod sila. Maging responsable sa ilang mga actions no. Nga di po ta makapasakit sa laing tao. Correct. Anyways, sir, basi na kay dugang about sa program na kay gusto ipahimangno sa mga barangay? Gusto lang namo nga mahimo ning kultura bitaw. Correct. Because kung mahimo na siyang kultura, mahabit na siya bubutang sa heart, sa mind,
wagi kay problema ang atong barangay. Mura magpareha sa ako na lang pareha sa South Korea o Japan nga at the very start gihimo ng curriculum, no? Mo bitaw na matingala ka sa viral kining usa ka hapon nga bata, hapon nga bata mo adto lang siya sa usa ka circle. Mo kalit lag hunong ng mga sakyan sa pedestrian mismo. Mo kalit og hunong gyud ang mga sakyanan. Unya, mutabok siya without the aid of a traffic light. How can that be? Ako, gabi kay ko ana, no? Wait, traffic light, kaway lang niyang kamay. Tabok siya niya. Pag auto sa tumoy, mubaw. Pasalamat. Mag-ana ang tataba, pero lisod man lagi ning dagko na kung imo ko na, gahi namang ulo. Lisod naman na to, sumanag dugang gin nga edukasyon, dugang, padayon, di ka muundang. Para nang gid makabot na to ang hapsay nga kadalanan. Kabalo kaya Sir Omar kung sa gid ang pinaka best ana gyud. Gitawag nga to ang makatunan sa bawat Pilipino ang disiplina. Ang word nga disiplina. Kay malate ka. It takes a lot of discipline. Di ka dapat malate. Kay aron di ka malate, mumatakag sayo. Aron di ka malate, mukaon kag pamahaw sayo. No. Mumatakag sayo, matulog kag sayo. Para di ka malate. Na kay appointment, ayaw pagpa-late. Kung di ka gusto nga mabagsak ka sa imong IPCR, magtrabaho ka sa imong trabaho. So it's a discipline. So I think mo nay angay tun-an og ibutang sa kasing-kasing sa bawat Pilipino ang pagdisiplina. Kay mura gini kulang sa atoa ang disiplina. Manamat yung mga disiplina, do sa ilang good usahay ba dili taglaing lugar, madisiplina. Bitaw tingala ko ngano sa ubang lugar nga higpit kayo ang mga palisiya, ano makatuman malagita. Pagbalik diri. So muna angay siguro tan-aon po siguro no, unsay kay problema. Mindset siguro no. Kay siguro na anad siya, comfortable siya sa lugar. Murang feeling niya, nganong magkuhan man ko nga, this is my place, no? Ayan na, something like that. Pero, I hope na sa tumayan aw karon ba, na ihatag po na to ang 100% nga aktibo nga participation in terms of kanang mga initiative gihimo sa atong syudad, barangay, o sa mga opisina nga gahatag og kanang assistance no, in terms of safety. Si Kap, kasi na kay last na mga pahimangno Kap. Una sa tanan no, nagpasalamat ko nga natagaan ko og oportunidad po diri nga maka-apil ani nga diskusyon. Ang ako lang sa taga-barangay no, mapasalamaton ko sa akong mga workers no nga kanunay gyud ni ihatag og suporta sa mga lihukonon diya sa barangay. Unya sa katawhan po dili lang sa among barangay nga kung mahimo musubay ta kung unsa ang nasa traffic no, traffic regulations kana unya kinahanglan lang pod ang sa tong gikaingon na ganina nga kinahanglan gyud ang disiplina labi na kung nata diya sa dalan kinahanglan considerate pod ta sa ubang tao. Thank you. All right, thank you. And good luck no sa City TMD and all the barangays nga moagi sa validation sa gihimong kaning implementation sa Barangay Road Safety Program. First week of December ang awarding. Congratulations na daan nila Kap Duro. I'm sure na anang number 1 bang gini sila sa listahan. Dili pa sure pero I'm sure. First wave na nasud gina sila Kap. Anyway, so dugang pagdasig po ni sa atong mga ubang barangay to na mahimong maligunon no paghimo sa ilang mga programa in terms of barangay safety program kasi kung kami kapitan lang pud ni Grecian magkontis pa pud niya makiglaban gid ko sa dugo basta ko kung signage kasi mo ha sa signage nila so pala nimo unsa mo ha I hope nga na unta mga barangay no kanang dasig kayo kay ang gusto po nila nga kanang dasig na naay po yung heart no aron sa pagtabang sa atong komunidad o sa atong mga kaigsuunan nga lumulupyo sa ilang mga barangay. And I hope partner no, dili lang ni siya gibuhat tungod kay nay premyo. Yes. But you want this nga to happen to your barangay kay you want the safety, you want everyone to be safe sa imong barangay and also i-maintain gid nimo. Dili kay ngon nga pag human na pag nanakay price nakadaog ka, di na pud mo kuan, di ba? Oo, naay mahitabo dapat. Oo. Yes, sustainability pod. Nindot pod paminawon partner nga ang dakbayan sa Butuan is zero
Accident. Zero Yes, accident. sustainability. Pasabot ana nga disiplinado na gyud ay ang ato ang mga katawhan. No? Except lang aning mga tagalaing lugar nga mosul sa ato na Sila ang magdala. no. Pero ang ako lang ay is at least ma-lessen man lang ang figure. Unya lisod pod na kanang dagiti mga kapamilya nato nga mawala ba mo taliw mo mapapanaw because of Sa dili mga nila ingana nga fault. mga, yes, tama. Pero sayop sa uban. Ikaw grabe nimo amping sa pag-drive. Nag-blow Nagsu- bagets pa ka. Mm. No? Niinom kag maintenance pero imong kasugat kay wa man. So That's the damay sad gihapon part, ka. partner. That's the sad part, no? Mm. So mo na giingon ni Sir Omar, it should be a shared responsibility. Kay bahala ang uban nag-amping, ikaw wa nag-amping. Lain man. So dapat tananta amping gyud ta kanunay. Nga hunahon nato nga dili pod ta makapasakit sa laing tao. Correct. Okay. Lisod na kana ganing ma-accident ka, ma-involve ka sa accident nga naitaong mamatay, ano ka, makonsensya ka na kay it's because imong sayop daghan pa inoy nadamay nga laing tao. I hope na mabutang na sa unaw na alabi na karon ang road rage, di ba? Nga gihimo sa LTO karon ingon pa sa announcement nila. Pag ma-involve daw ang usa ka motorista or driver sa road rage, di na gyud forever na. Revoke ang imong iyang lisensya. So that is part of the himuon nila nga programa aron maundang na ning road rage. Say magud no di man gito pugan nga init imong ulo, napay traffic. So malangay pa ka. So ato na lang no is that atong ipugna atong koglingon nga masuko makapanakay taglaing tao. Taas ato atong PC og ihi. Anyways, daghang salamat Kap, daghang salamat Sir Thank you, sir. Omar. Thank you, so Kap. much. And happy weekend sa inyong duha. Thank you. Alright. Salamat. Ay, mag-picture sa Daconomy. Kadali lang, ha? Amo sa pag-greet, no, si KAM watching here sa Butuan City Police Office. Daghang salamat sa pagtanaw. Butuan. Oh, sorry kayo ha. Kaya naka-live pag-ibig pinag-tutorial. Sa live yun. Alright. Thank you. Thank you, sir. Sir, thank you. Dengan salamat po sa patanaw Stuart Little and watching from Barangay Maog, Butuan City, kang Kyle Duro, Turalba. Thank you so much. Og happy birthdays kang Kim. Birthday ni Kim? Tama ba dong? Birthday ni Kuya Kim karon? Kahapon. Belated happy birthday sa atong kaubanan. Happy birthday! Sa Butuan City Public Information Division, kang Kim Manula. And also, hi kang Rinaldo Alap Jr., kang Linlin Anatalio, daghan salamat, og Alvin Buok Corilan. Okay, mga fans ni Cap, Julian Sialongo, Tribal Duro, Roslyn Busa, Jane Loves Vlog, Joliver Antivo, nga nagtanaw din sa Pequeño Villa Cananga. Thank you so much. Ay hindi dabi niya ang kanang Pequeño Villa Cananga diha. Grabe daw ang kalata ang dalan. Sige lang ma'am, kay murag niya na yung mga plano sa pag rest assured no anay mga plans mga dalan. Kang Ram Pilar Pagar Radaza, thank you. Og Rosny Ann Pagaran og Marisha Sarceto Duro og Rinaldo Alap Jr. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Ingon pagid ni Ramo na dapat sa daw ng mga motor nga mabuyong ang tingog dakpon sa apil. Alam sabi ka saba kay partner na mga kambutso nila. Tapos mga bata pa mag-drive og single motor taod ang sa maog nga mga bata pa mag-drive pa. Mga drive lagi. Mo lagi ingon ni Kapo. Do karon na mga actions against ana. Buhaton nila ana. Dapat po ang ato mga ginikanan, di po nila gina-allow. Dapat nakana po mga yabi, itago na to sa itong bulsada, dili na kabot sa itong mga bata aron magamit ang mga motor. Yes, okay. Mura ba sa nga hulam-hulam nga barkada partner no hulam-hulam tas mao na yung dahilan sa aksidente. Sige, una kita magbulag-bulag ibig ko ninyo sa kapanultihon sa paghinomdon nato sa Undas 2025 nga
Kang gikan kahuan chapter 11 verse 25-26. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mutuo kanako mabuhi bisan pa man siya mamatay. So I think na kay ma-share aning take away. It's an eternal life partner, no? Nga kung kita mo tuo sa Ginoo, kita mo tuo kang Jesus Christ is our Lord, then we will be safe even if in the eternal life nato. Sa sunod nato nga pangakinabuhi, nga kauban na sila. Very good. Well said. Thank you. Pahabol. Simple lang. Angelito Gabisan, thank you so much sa imong pagtayo. Sir, nakahabol pagig ka sa last minute nga pa-shout out. Yes po. Okay, sa Tibo ang Puwersa sa Butuan City Public Information Division. Ako si Richmond Hinayon. Og ako si Gracial Gorgoya. Og mag-uban kita sa laing edisyon sa Butuan ng Aksyon Teleradyo sunod Biyernes. Maliw sa pag-like sa itong official Facebook page, Instagram, X, o pag-subscribe sa itong YouTube channel. Sa Tibo ang Puwersa sa City Executive Management Department Public Information Division sa pagpanguna sa among division head nga si Attorney Joseph Ian B. Sabado o sa among department head nga si Attorney Joseph Ian B. Sabado o among division head nga si Ma'am Michiko Macañao de Jesus. Daghang salamat sa pag-uban. Happy weekend sa inyong tanan og amping. Bye-bye! Bye-bye everyone! Enjoy your weekend!